Hindi rin umubra sa baha ang ilang sasakyang tumirik sa Quezon City. Meron pang kabaong na kinailangang ilikas. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Nagbayanihan ang mga residente ng Barangay Talayan sa Quezon City para ilipat ang kabaong na yan sa mas mataas na lugar bago pa ito abuti ng baha. Naibaba at naipatong ang kabaong na ito sa makapal na plywood. Tinakpan din ang kabaong para hindi maulanan. Pero pahirapan ang pagkarga dito ng mga residente dahil sa hanggang dibdib na baha. Sa Dituason at Maria Clara, abot binti na baha ang bumungad sa mga motorista pasado 3:00 ng madaling araw. Sa NS Amoranto, napilitan nilang mag-U-turn at maghanap ng ibang dadaanan ang ilang motorista dahil sa baha. Ano po ang tubig, sir? Hindi kaya ng sasakyan. Kaya po hanap na lang kami ng ibang way. Abot tuhod naman ang baha sa bahaging ito ng Mayon at Dapitan, kaya hindi makausad ang ilang motorsiklo. Pahirapan din makadaan ang mga sasakyan sa bahaging ito ng biyak na bato sa Quezon Avenue. Ang lalaking ito, nagawa pang mag-enjoy sa kanyang salbabida sa gitna ng baha sa Araneta Avenue. Gamit ang kanilang rescue boat, responde naman ang Philippine Red Cross sa mga stranded na residente at commuters sa Araneta Avenue. At dahil pa rin sa pabugso-bugsong ulan, bumper to bumper ang daloy ng trapiko bandang 7:00 ng umaga sa EDSA Q-Mart. Nagkalituhan naman sa late na anunsyo ng class suspension sa Quezon City. Sa naunang abiso kasi bandang 6:14 ng umaga, piling lugar lang sa lungsod ang suspendido ang pasok sa eskwela. Mag-7 na ng umaga na magdesisyon ang city government na sa buong QC na ang class suspension. Yun nga lang, nakaalis na ng bahay ang maraming magulang at estudyante. Isip po kasi namin wala pa pong declare nung umalis po kami. Kaya hindi kasali po yung school namin sa na-suspende yung klase po. Sana po pagka ganito maaga pong mag-declare para hindi naman po sa mga bata. Nakita lang ho namin sa Facebook pala daw, pero hindi naman ako kasali itong aming school ng aming yung anak ko. Nakapunta namin yung magulang daw, sabi wala daw pasok, kaya ako bumalik na. Pasado 3:00 naman ng hapon nang i-anunsyo ng Presidential Communications Office ang class suspension sa buong Metro Manila simula 3:00 ng hapon. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.